Akala ng mundo pag bumitaw ka, talo ka. Pero sa mata ni Lord Jesus, panalo ka kasi pinili mo peace niya over sa sakit na binibigay ng tao. Ang pagbitaw hindi talo. Patunay na may utak ka na. At may Diyos ka na hindi ka hahayaang durugin forever. Bakit panalo kapag bumitaw ka sa taong dumudurog sa'yo? Ang pagbitaw, ang pagsunod kay Lord, hindi pagsuko. Mateo 10:14. Pagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Si Jesus mismo nagsabi, pag hindi ka tinanggap, pag hindi ka ginagalang, umalis ka. Hindi niya sinabi, sige habulin mo pa, iiyak mo pa. Magmakaawa ka pa. Bakit? Kasi ang anak ng Diyos hindi pulubi sa pagmamahal. Roma 8:2-17, mga tagapagmana ng Diyos. Hindi ka namamalimos ng respeto, anak ka ng hari, banapa, ito yung nananakit sa'yo Sharsh pattern na yun. Kawikaan 26:11. Kung paanong ang aso ay nagbabalik sa kaniyang suka, gayon ang mangmang ay umuulit ng kaniyang kamangmangan. Tama ka, tropa. Naipasa mo na sa iba at kayang-kaya niya ulit gawin yon sa kasunod. Kasi hindi ikaw ang problema. Siya ang may sugat na hindi pinapagaling. Hindi mo trabaho buhatin yung tao na ayaw magbago. Si Jesus lang makakapagbago sa kanya. Ezekiel 36:26. Trabaho mo, iligtas sarili mo sa trauma na paulit-ulit. Kawikaan 22:3. Nakikita ng mabait ang kasamaan at nagkukubli. 3. Pag bumitaw ka, bumalik ka sa Diyos. Lucas 15:17. Pagka natauhan na siya, ay nagsabi ilan sa mga alilang upahan ng aking ama. Si prodigal son bumitaw sa babuyan. Talo ba siya? Honeyboom, panalo kasi umuwi siya sa tatay niya. Ikaw din. Pag binitawan mo yung taong ginagawa kang babuyan ng puso mo, uuwi ka sa yakap ni tatay. Awit 147:3. Pinagagaling niya ang mga bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Hindi si X ang magpapagaling sa'yo, si Lord Dako 4. Hindi mo na kailangan patunayan na mahalin mo ko. Jeremias 31:3. Iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Tropa, pag naghahabol ka sa taong hindi ka pinipili, nakakalimutan mo, pinili ka na ni Kristo bago palang gawin mundo. Efeso 1:4. Yung taong dumurog sa'yo, sinayang ka, pero si Lord Haka binayaran ka ng dugo. Bras Pedro 1:19. Sino ngayon ang talo? Yung nanakit sa'yo? Bakit? Kasi sinayang niya yung taong pinag-pray mo, iniyakan mo, minahal mo. Karma? Na hindi garo, Galatians 6:7. Kung ano ang ihasik ng tao, ay siya na mga anihin niya sa mga nasa season ng pagbitaw ngayon. Tawan. Umiyak ka kay Lord hindi sa chat ng nanakit sa'yo. Awit 56:8. Inilagay mo ang mga luha ko sa iyong botelya. Bawat patak ng luha mo nakikita ni Lord, hindi sayang ak. 2. Block, delete, unfollow. Spiritual warfare. 2 Corinto 10:5. Ginigiba namin ang mga katuwiran at binibihag ang bawat kaisipan. Kung yung picture niya trigger ng anxiety mo, burahin mo, hindi kasalanan yon, self-preservation yon. 3. Huwag mo i-rebound. Mag-rebuild kay Lord. Hindi bagong jowa ang sagot sa sakit. Si Jesus ang sagot. Awit 27:14. Maghintay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas. Pagbuo ka na kay Kristo, saka ka magmahal ulit. Pero this time may wisdom na. 4. Patawarin mo pero lumayo ka pa rin. Lucas 23:34. Ama, patawarin mo sila. Magpatawad para lumaya ka, hindi para bumalik ka sa kulungan. Pwede mo patawarin yung ahas, pero hindi mo na kailangan matulog sa tabi niya. Mateo 10:16. Mapakatalino kayong gaya ng mga ahas. Tropa, tandaan mo, yung pagbitaw mo hindi weakness. Wisdom yan. Hindi talo. Setup yan para sa panalo na bigay ni Lord. Roma 8:28. Sa lahat ng mga bagay, ay gumagawa ang Diyos sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Kasama doon yung sakit. Kasama doon yung pagbitaw. Kasi gagamitin ni Lord yan para i-level up ka. Yung taong sinayang ka, ihayahan mo na, hindi mo kawalan. Siya ang nawalan ng taong kayang magmahal ng totoo. Ikaw, sa panalo ka na bakit? Kasi libre ka na, buo ka na kay Kristo. At available ka na para sa taong galing din kay Lord. Hindi para durugin ka, kundi para mahalin ka tulad ng pagmamahal ni Kristo. Efeso 5:25. Type, pinalayan ako ni Lord, kung ito season mo ngayon. Di ka talo, mahal ka.
At may magandang plano si Lord sa'yo? Jeremias 29:11.